Hi, this is Never Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa huling kapitulo ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ang chapter 16. At ang video pong ito na ating pong gagawin ay bibigyan po natin ng title na In Keeping with Your Income. At ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay narito na po tayo sa 1 Corinthians chapter 16. Natapos po tayo ng nakaraan doon po sa chapter 15 at hinati po natin ito sa dalawang bahagi. Ang una pong bahagi ng chapter 15 na video na ating pong ginawa ay binigyan po natin ng titulo na In Christ All Will Be Alive. At kinuha po natin ang titulo niyan doon sa mismong chapter na ating pong pinag-aralan at yun po ay nabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Ganito po ang ating mababasa. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ the first fruits, then when He counts those who belong to Him. Diyan po natin kinuha yung first part ng 1 Corinthians chapter 15 na ating pong pinag-aralan. At yung second part ay binigyan na rin po natin ng title na Death Has Been Swallowed Up in Victory. At kinuha natin ang titulo mismo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 54 NIV na po ating babasahin at ganito po ang ating mababasa. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. At ngayon, ay pupunta na po tayo dun sa chapter 16. At dito ay tinatalakay naman ni Apostol Pablo yung suliranin tungkol dun po sa collection. At ganito po ang ating mababasa. Now, about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches, do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Sa isang salin po, doon po sa King James Version, ganito rin naman ang ating mabasa, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God had prospered him, that there be no gatherings when I come. Dito tinatalakay na po sa Pablo yung tungkol sa pagbibigay, sa collection. At sinasabi dito, kung magbibigay ka, iayo mo naman kung paano ka pinaunlad ng ating Panginoong Diyos. Kung paano ka binigyan ng prosperity, doon mo iaayon yung pagbibigay mo sa collection, doon sa pagtulong, doon mo ibabase kung paano ka pinauunlad ng Panginoong Diyos, doon mo ibabase yung iyong pagbibigay. At ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa.
yung salita pong iginiginhawa, kung paano ka pinagiginhawa ng Diyos, kung paano binigyan ka ng prosperity, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. So, tingnan po natin, no? Paano po sinabi ni Apostol Pablo yung tungkol sa pagbibigayan? Sabi niya, tuwing unang araw ng Sanlinggo, pagdating po ng unang araw ng Sanlinggo, ikaw na pinagyaman ng Diyos, magbukod ka na, magsimpan ka na. Yun po yung ibibigay mo doon sa sa collection, at ibibigay mo ayon sa kung paano ka pinaginhawa o paano ka pinaunlad ng Diyos sa iyong pamumuhay. At sabi nga ni Apostol Pablo, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagparian ko. So, ibig sabihin, nakahanda na, inihahanda na. Para sa ganon, pagpunta po ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Korinto o sa Korinto ay hindi na magkaroon pa ng panibagong ambagan. Okay? So, ang tinutukoy po niyan ay may kinalaman po doon sa pagbibigay doon sa Jerusalem. At kung meron pong sulat si Apostol Pablo na ikalawa sa mga taga-Korinto at tinalakay rin yung tungkol sa pagbibigay. At ganito po ang kanyang ipinayo sa mga taga-Korinto. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 7, ang babasahin po natin ay ang Biblia Tagalog na nalimbag noong 1905. Ganito po ang ating mababasa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, kung sinasabihan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na magbigay ayon sa kanyang kinagiginhawa, inutusan rin sila o pinapayuhan rin sila ni Apostol Pablo, kung magbibigay ka, hindi ito sa pilitan. Ipinasya mo, ipinasya ng iyong puso. Huwag magiging mabigat sa iyong loob o dahil sa kailangan, no? Sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na voluntary, no? Ang nagbibigay na hindi pinipilit, ang nagbibigay ng masaya. Okay? So, ito po yung mga tagubilin ni Apostol Pablo tungkol sa pagbibigayan. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 3 to 4, ganito po ang ating mabasa. Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. If it seems advisable for me to go also, they will accompany me. So, dito sinasabi nga, yung collection na to na inihahanda na para sa ganon sa pagbadating ni Apostol Pablo ay hindi na muli magkaroon ng ambagan. Ito'y ambagan tulong para sa mga taga-Jerusalem. Bakit tutulungan ang mga taga-Jerusalem? Kung natatandaan nyo doon sa Acts chapter 2, yung unang araw ng Pentecostes, no? Doon ay na-establish yung church ng ating Panginoon Kristo. Nagkaroon po doon ng nagkaroon po ng malawakang ng malawakang pagbabalik loob sa Diyos, no? 3,000 souls po ang nahikayat, no? At nagpabautismo at idinagdag ng Panginoon araw-araw sa kanila. Ito pong iniligtas ng Panginoon, naidagdag sa iglesia, no? And the Lord added to the church daily, sabi nga, such as should be saved. Imaginein po nyo, mga hindi po ito taga Jerusalem. Ito ay mga
Hudyo na nanggaling sa iba't ibang parte ng mundo na nagpunta sa Jerusalem para lamang ma-celebrate yung pesta ng tinapay ng walang libadura, yung kapistahan ng Passover, at doon nga sa Acts 2 yung kapistahan ng Pentecostes. No? So sila ay naandun lamang para doon sa kapistahan. Siyempre pagkatapos nun ay uuwi na sila. Pero nagkataon na sila po ay na-convert. No? Sila po ay naipadagdag sa iglesia at ang iglesia ay lumago. No? Ano ang gagawin nung mga lokal na taga Jerusalem? Na natural bisita po nila yon, at ito po ay tumagal ng buwan na nag-stay sila sa Jerusalem, ay binalak ng mga lokal na na ibenta yung kanilang mga ari-arian, yung mga kanilang bahay para matustusan yung pangangailangan ng pagpapakain, no? At doon po sa at pagtira, no? Doon po sa mga naging bisita, no, at naipadagdag doon sa iglesia ng Panginoon. So, ngayon, nagkaroon po ng malaking salot sa buong mundo, natural na ang maaapektuhan ng labis na apeksyon, na labis na apektado, no, ay ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Kaya, nung si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng mga missionary journeys, ay naglikop siya ng mga pananalapi para maibigay sa iglesia ng Jerusalem. At isa po sa mga nilikuman niya ng pag-aari o ng mga gift, no, para sa Jerusalem ay ang Corinto. Sinasabihan niya nga na ang mga taga-Corinto na maghanda, no, ng kanilang collection. At dito nga, nabasa natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 3 to 4. Muli natin babasahin. Ang sabi niya, "Then when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. If it seems advisable for me to go also, they will accompany me." No, sa Tagalog, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. "At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin, no, o iyong napili, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. At kung nararapat na ako naman ay pumaroon, sila'y isasama ko." So, sinasabi ni Apostol Pablo, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa kagiginhawa, na magbukod at magsimpan ayon sa iginagiginhawa ninyo, na para sa ganon ay wag nang magbigay o mag-ambagan pagdating ko. At ito'y gawin ninyo tuwing unang araw ng isang linggo, tulad ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. So, yun po yung tinatalakay ni Apostol Pablo. Ito po'y tulong para sa mga taga-Jerusalem. So, babasahin po natin 1 Corinthians chapter 16 verse 5 to 6. Ganito po ating mabasa. "After I go through Macedonia, I will come to you, for I will be going through Macedonia. Perhaps I will stay with you for a while, or even spend the winter, so that you can help me in my journey when I go." So, dadaan pa siya sa Macedonia. At ganito ang pagbasa sa Tagalog. Sabi, "Ngunit ako'y paririyan sa inyo pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat magdaraan ako sa Macedonia. Dapat marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa Taginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon." So,
bago siya makarating sa Corinto ay dadaan po siya sa Macedonia. Sapagkat yung Macedonia po ay nagpadala rin ng tulong. At sinabi niya nga dito sa mga taga Macedonia, mahirap pa sa mga mahirap, pero nagnais pa ring tumulong. No? Kasi sila ay nakita nila na kinakailangan tulungan ang mga taga Jerusalem. At mabasa natin doon sa 2 Corinthians chapter 8, no, na hindi na po natin babasahin sa ngayon. No, so 1 Corinthians chapter 16 verse 7 to 9, ganito po ating mabasa. For I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you if the Lord permits. But I will stay on at Ephesus until Pentecost, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Sapagkat hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay, sapagkat inaasahan kong ako'y makikisama sa inyo ng kaunting panahon kung itutulot ng Panginoon. Darapat ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat sa akin ay nabuksan ng isang pintuang malaki at magpapakinabangan at marami ang mga kaaway. So, darating siya doon, pupunta siya sa Efeso at alam niya, nagkakaroon siya ng problema doon sa Efeso. No, pero alam niya na binubuksan ng Diyos ang gawain doon sa Efeso. At pagamat merong kaaway, pupunta pa rin siya doon sa Efeso. Okay, sa 1 Corinthians chapter 16 verse 10 to 11, ganito po ating mabasa. When Timothy comes, see to it that he has nothing to fear while he is with you, for he is carrying on the work of the Lord, just as I am. No one then should treat him with contempt. Send him on his way in peace so that he may return to me. I am expecting him along with the brothers. Ganito po ang ating mabasa sa Tagalog. Sabi, ngayon kung dumating si Timothy, ingatan ninyo na siya'y mapasa inyo na. Mapasa inyo na walang pangamba, sapagkat ginawa niya ang gawain ng Panginoon na gaya ko rin naman. Sino man nga ay huwag humamak sa kanya, kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kanyang paglalakbay upang siya ay makaparito sa akin, sapagkat inaasahan ko siya ay kasama ng mga kapatid. Okay? So, tinatagubili naman dito ni Apostol Pablo si Timothy na pagdating doon sa mga taga-Corinto. No? Pagdating niya sa Corinto, ang mga kapatid doon ay tanggapin siya. No? At huwag siyang hamakin, kundi siya ay tulungan sa kanyang paglalakbay. At nais ni Apostol Pablo na makarating si Timothy doon sa kanyang lugar. Okay? Sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 12 to 14, ganito po ating mabasa. Now about our brother Apollos, I strongly urge him to go to you with the brothers. He was quite unwilling to go now, but he will go when he has the opportunity. But on your guard, stand firm in the faith. Be courteous, or be courageous, be strong, and do everything in love. So, sabi doon sa Tagalog ay ganito, ngunit tungkol sa kapatid na si Apollos, ay ipinamamanhik ko sa kanyang malabis na siya'y pumariyan sa inyo kasama ng mga kapatid, at sa anumang paraan ay hindi niya kalooban na pumariyan ngayon, ngunit paririyan pagkakaroon niya ng pagkakataon. Magsipag-ingat kayo
magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Okay, so yan po yung ating nabasa sa Tagalog tungkol kay Apollos. At sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15 to 16, ganito po ating mabasa. You know that the household of Stephanas were at the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the Lord's people. I urge you, brothers and sisters, to submit to such people and to everyone who joins in the work and labors at it. At kung babasahin na po natin sa Tagalog, ganito po ating mababasa. Ipinamamanhik ko nga sa inyo, mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estephanas ay siyang pangunahing bunga ng Akaya at talaga sa paglilingkod sa mga banal, na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa gawa at pagpapagal. Okay, ang habili naman na ito ni Apostol Pablo ay may kinalaman doon sa sambahayan ni Estephanas, no? At sinasabi niya ito yung mga pangunahing bunga ng Akaya, no? At talagang namang itinalaga nila ang mga sarili sa paglilingkod, no? Sa mga banal. Ibig sabihin pagtulong, pagdamay. No, itong mga nagsisipagbisita sa mga taga-Korinto, may dala-dala itong pagtulong sa kanila sa Jerusalem na sila ay pumunta sa Korinto. At yun nga ay itinatagubilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ganyan yung relationship ng mga Kristiyano na nagiging hospitable sila doon sa mga bumibisita sa kanila. At ito yung tinatagubili naman ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 17 to 18, ganito ating mabasa. I was glad when Estephanas and Fortunatus and Achaicus arrived, because they have supplied what was lacking from you. For they refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition. Sabi niya sa Tagalog ay ganito, at kinagagalak ko ang pagdating ni Estephanas at ni Fortunato at ni Achaicus, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunan nila, sapagkat inaliw nila ang aking espiritu at inyo pagkakilala nga, magsikilala nga kayo sa mga gayon. So, may daladalang tulong para sa kakulangan ng mga taga-Korinto. Itong sila Estephanas, sila Fortunato, at si Achaicus. Okay, so sa 1 Corinthians chapter 16 verse 19 to 20, at ito yung tagubili naman niya. So, na may kinalaman doon sa mga pagbati, no? Ang sabi doon sa 19 ay ganito, the churches in the province of Asia send you greetings. Okay? Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. All the brothers and sisters here send you greetings. Greet one another with a holy kiss. So, ansayin po natin, itong sulat ni Apostol Pablo, at basahin natin sa Tagalog. Ang sabi po ay ganito, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Ang tandaan sa Revelation, ang Revelation po ay sulat ni Apostle John sa 7 iglesia sa Asia. At marahil
ito yung binabanggit ni Apostol Pablo, mga iglesia na nasa Asia. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at Priscilla. Kung tatandaan niyo yung pag-aaral natin sa chapter 18 and chapter 19 ng Book of Acts, nabanggit doon sa sila Aquila at sila Priscilla. Dito ay nakalagay ay Prisca ang nakalagay dito, pero alam ko ito ay si Priscilla. Ang sabi doon ay kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Priscilla at Aquila, pati ng iglesia na nasa kanilang bahay. So, makita natin yung iglesia ay kuminsan ginaganap doon sa bahay. Bahay-bahay ng may mga lalaking bahay na mga member ng church. So, dito nag-church sila doon sa bahay ni Priscilla at ni Aquila. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid, kayo'y magbatian ng banal na halik. Okay, so yung pagbabatian ng banal na halik, ito ay casual nang ginagawa ng mga Kristiyano noon. Kung tatandaan nyo na doon sa Roma ay isinulat rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na magbatian kayo ng mga banal na halik, binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. So makita natin yung pagbabatian ng banal na halik ay usual na ginagawa ng mga Kristiyano noong unang panahon ng mga apostol. At ganito po ating mabasa doon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 21 to 24. Ganito ang ating mababasa. I, Paul, write these greetings in my own hand. Okay? Yung greetings ay ay mismong siya ang sumulat. Kumbaga siya ang lumagda. Pero syempre, nung panahon na yon may iskriba na kung saan gagawa ka ng sulat, parang sekretarya. Wala na ngayon na yun, yung nag-e-esteno, pag may sulat si boss, si sekretarya, tinitake note yung sulat, ay yung sinasabi ni boss para sa sulat sa ibang kumpanya. Di ba? At ganoon rin sa panahon nila na meron silang mga iskriba na taga-sulat ng kanilang sulat. Pero dito sa pagkakataong ito, matapos niyang isulat itong sulat sa mga taga-Korinto, nilagdaan niya rin ito ng sarili niyang pagsusulat doon sa mga greetings na kanyang ginawa. Ang sabi niya, I, Paul, write these greetings in my own hand. If anyone does not love the Lord, let the person be cursed. Ang sabi doon, if anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord, the grace of the Lord Jesus will be with you. My love to all of you in Christ Jesus. Amen. Okay, 1 Corinthians chapter, unang Korinto, kapitulo 16, talatang 21 hanggang 24, ganito ating mabasa. Tagalog lang po ng binasa nating English. Ang sabi, ang pagbati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay maging takwil siya. Maranatha. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus ay sumainyo nawang lahat siya nawa. At dito natapos yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ito po ang unang sulat niya. At pagkatapos ay magkakaroon po siya ng ikalawang sulat. At marahil ito po ang isusunod nating serye ng ating pag-aaral na pag-aaralan natin at gagawa natin ng video. Kung paano po ninyo ako sinubaybayan sa pagtatapos nitong 1 Corinthians letter ni Apostol Pablo ay
ay umaasa po ako na sasamahan rin po ninyo ako sa mga susunod pang mga video na akin pong gagawin. At yan po ay ang 2 Corinthians. Ako po si Nehemia Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like na rin po ito para sa ganoon ay marami pong mahiganyo na manood ng video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapal, ibahagi nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag po sana ninyong kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.